Matapos ang mahigit 10 taon sa Maynila, napagdesisyonan kong bumalik sa aming dating probinsya sa layuning magpahinga muna sa magulong takbo ng buhay sa lungsod. Ang pangalan ko ay Elias, at lumaki ako sa isang liblib na barangay na matatagpuan sa paanan ng isang kabundukan. Ang lugar na iyon ay punong-puno ng mga alaala ng aking pagkabata, mga alaala ng masayang laro sa ilalim ng araw, pagligo sa ilog kasama ang mga kababata, at pakikinig sa mga matatandang kwento tuwing gabi habang nakaupo sa tapat ng siga. Bumalik ako roon hindi lang para magbakasyon, kundi dahil may iniwan sa akin ang aking yumaong lolo, ang kanyang lumang bahay na yari sa kahoy at nipa. Nakakalungkot isipin, pero ilang taon na rin itong walang nakatira at unti-unti nang kinakain ng kalikasan. Pinili ko pa ring ayusin ito bilang pag-alala sa kanya at sa panahong ako'y inalagaan niya. Pagkarating ko sa sitio, agad kong napansin ang malaking pagbabago sa paligid. Marami sa dati kong mga kakilala ay wala na roon, ang ilan ay lumipat sa bayan, ang iba na may sumakabilang buhay na. Ngunit ang tanawin ay tila nananatiling buhay sa aking alaala. Ang mga punong kahoy, ang mabangong damo sa paligid, ang malamig na simoy ng hangin sa umaga, tila tinatawag ako pabalik. Parang may kung anong diwa ang umaakay sa akin upang balikan ang isang panahong matagal nang lumipas. Kinabukasan, nagsimula akong mag-ayos ng bahay. Bagamat may kalumaan na, matibay pa rin ang pundasyon nito. Habang naglilinis ako, nadiskubre ko ang isang lumang bowl na nakatago sa ilalim ng hagdanan. Doon ko nakita ang mga lumang larawan ni na lolo, ng aming pamilya, at ng ilang taong tila hindi ko kilala. Isang larawan ang pumukaw ng aking pansin, isang grupo ng matatandang lalaki't babae na may suot na tila pambalay at may hawak-hawak na mga kahoy na baston. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, mga bantay ng gubat, 1,963. Napaisip ako. May naaalala akong kwento noon ni Lolo tungkol sa mga tagabantay ng kabubatan. Sabi niya, sila raw ang mga tumutulong upang mapanatiling balanse ang kalikasan at itinataboy nila ang mga nilalang na hindi dapat manatili sa ating mundo. Noong bata ako, iniisip ko itong kathang-isip lang, mga kwentong pampatulog. Ngunit sa pagkakita ko ng larawan, tila may bahid ito ng katotohanan. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimula na akong mamasyal muli sa paligid. Ang gubat sa likod ng aming bahay ay mistulang nanahimik. Hindi ko mawari kung ito ba'y dahil tag-ulan o dahil may ibang dahilan. Noon, ang gubat na iyon ay paborito naming lugar ng mga kaibigan ko, maraming bungang kahoy, masarap ang tubig sa batis, at may mga kuweba pa kaming dinadalaw. Ngunit ngayon, tila iba ang pakiramdam ko. May bigat sa hangin, may malamig na ihip kahit tirik ang araw. Habang ako'y namamasyal, may ilang matatanda ang nagbigay ng babala. Iho, huwag ka nang lumalalim sa gubat ha. Hindi na ito tulad ng dati. May kung ano diyang naninirahan ngayon, wika ni Kamaring, isang matandang kapitbahay. Napangiti na lang ako't nagpasalamat, iniisip na baka normal lang ang ganitong paalala sa mga matanda. Ngunit isang gabi, habang ako'y nakaupo sa balkonahe at umiinom ng kape, may narinig akong mahina ngunit kakaibang ingay mula sa kabubatan, parang huni na hindi mo matukoy kung hayop ba o tao. Tila isang mahabang pag-ungol na sinasabay sa ihip ng hangin. Tumayo ang balahibo ko. Hindi ako makagalaw. Lalo pat ilang saglit lang ay biglang tumahimik ang lahat. Wala na ang huni ng mga kuliglig. Wala na ang ingay ng mga palaka. Parang ang buong paligid ay huminto. Kinabukasan, kinausap ko ang isang lalaking nakilala ko roon, si Mang Dante, isang mananabas ng kahoy. Ayon sa kanya, ilang buwan na raw nilang nararamdaman ang kakaiba sa lugar. May mga nawawala, Elias. May mga hayop na hindi na bumabalik. Minsan, may natatagpo ang buto na lang. Tapos, may mga taong nagsasabing may aninong nakikita tuwing hating gabi. Hindi kami basta takot, Elias. Matagal na naming alam na may di pangkaraniwan dito. At tingin ko, nagbabalik yon. Hindi ako agad naniwala. Pero hindi ko rin mabaliwala ang damdaming unti-unting bumabalot sa akin, isang hindi maipaliwanag na takot, isang pakiramdam na may nagmamasid sa akin sa bawat kilos ko. Kahit ang mga ibon, parang bihira nang magpakita sa may kabubatan. Ang dating buhay na kapaligiran ay tila namamatay ng dahan-dahan, at ang pinakamasakit ay parang ako lang ang nakakapansin.
Ilang gabi pa ang lumipas at lalo lamang akong naging mapagmasid. Sa bawat tunog, sa bawat aninong dumadaan, napapaisip ako, ano ba talaga ang nangyari sa lugar na ito? Sa puntong iyon, nagsimula na ang tunay na pagbabago sa buhay ko. Ang simpleng pagbabalik sa probinsya ay hindi na lamang isang pagbabalik, kundi pagharap sa isang misteryong matagal nang natatabunan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Pero sigurado ako, may isang kakaibang nilalang ang naroon, naghihintay o baka nga matagal na itong nariyan. Makalipas ang ilang araw mula nang marinig ko ang kakaibang ingay mula sa kagubatan, lalo lang akong naging mapagmatsyag. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong puwersa ang tila umaaligid sa lugar na yon. Hindi lang ako basta nakararamdam ng kaba, may halong pagkabahala, takot, at hindi maipaliwanag na pakiramdam na para bang may isang pares ng mata ang palaging nakatitig sa akin, kahit ako'y mag-isa. Isang madaling araw, habang ako'y nagkakape sa may balkonahe, napansin ko ang kakaibang kilos ng isang aso ng kapitbahay. Kagat nito ang sariling buntot at paikot-ikot sa harapan ng bahay, tila balitong-lito at nangangamba. Maya-maya pa ay napahinto ito, napatingin sa gubat, at saka tumahol ng sunod-sunod, halos parang may kinakausap. Kasunod nito, bigla itong tumakbo palayo, nanginginig ang katawan. Kinilabutan ako sa aking nasaksihan. Kinahapunan, dinalaw ko si Aling Marta, isang matandang kapitbahay na minsang naging kaibigan ng aking lola. Habang kami nagkukwentuhan, binanggit ko ang tungkol sa asong tila natakot. Bigla siyang natahimik. Hindi siya agad nagsalita, pero halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Elias, sabi niya sa mababang tinig, hindi lang aso ang nakararamdam. Pati ang mga hayop sa bukid, bihira na ring lumapit sa gubat. May isang bagay doon na hindi dapat magising. Lalong tumaas ang kilabot sa aking batok. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. May mga nilalang na hindi natin dapat ginagambala, patuloy niya. Matagal nang tahimik ang bundok, pero kung minsan, kapag may pagbabago sa paligid, tulad ng pagbalik mo, o may bagong salta, parang nagigising silang muli. Hindi ako makapaniwala. Ang lahat ng ito ba ay may kinalaman sa aking pagbabalik? Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong sitio. Nawawala ang isang kambing mula sa kulungan ni Mang Roel. Ayon sa kanya, isinara niya ito ng maigi bago matulog, pero kinaumagahan, bukas ang pinto at may bahid ng dugo sa may damuhan. Nagsama-sama ang ilang kalalakihan upang maghanap, pero ni bakas ng hayop ay walang nakita. Ang kinatatakutan pa ay ang itsura ng mga bakas sa lupa, tila ba mga paa ng tao pero mahahaba at may mga kuko. Para itong hindi pangkaraniwan. May isa pang insidente, isang batang lalaki ang umuwi galing paaralan na namumutla at hindi makapagsalita. Nang sa wakas ay nakausap na ng kanyang ina, sinabi nitong may matangkad na taong itim daw na nakatayo sa gitna ng kakahuyan habang siya ay dumadaan sa may gulod. Wala itong mukha at tila nakalutang sa lupa. Matapos noon, ayaw na niyang lumabas ng bahay kahit pasikat ang araw. Habang patuloy ang mga insidente, unti-unting lumalalim ang takot ng mga tao. Sa gabi, wala nang naglalakad sa labas. Sarado ang mga bintana at pinto bago pa man lumubog ang araw. Maging ang mga hayop sa paligid ay parang nawalan na ng gana. Tahimik ang gabi, pero ang katahimikan ay hindi kapanatagan, ito ay tahimik na parang may masamang binabalak ang paligid. Ako na may mas lalo lang nagtaka. Gabi-gabi, may naririnig akong mahinang pagkaluskos mula sa bubong ng bahay. Unay inakala kong pusa, pero habang lumilipas ang mga gabi, lalong lumalakas ang tunog. Parang may bumubungkal sa bubong, dahan-dahan, sabay ang tunog ng paghinga, mabigat, parang may ubo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng tunay na takot. Hindi ko na malaman kung ang iniisip ko ay bunga lamang ng takot o may katotohanan na ang lahat. Isang gabi, hindi ako nakatiis. Kumuha ako ng flashlight at umakyat sa bubungan gamit ang hagdang kawayan ni Lolo. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa itaas, nanginginig sa lamig at kaba. Pag-akyat ko, wala akong nakita. Pero may isang kakaibang bagay na naiwan doon, isang kumpol ng balahibo, kulay abo at malagkit, na may amoy na parang nabubulok. Hindi ko mawari kung ito ba'y mula sa hayop, tao, o ibang bagay. Mula noon, nagdesisyon akong isulat ang mga pangyayari sa isang maliit na notebook.
Doon ko inilagay ang bawat detalye ng mga kakaibang insidente, ang asong natakot, ang nawawalang kambing, ang batang nakita ang nilalang, ang pagkaluskos sa bubong, at ang balahibo. Habang sinusulat ko ito, mas lalo kong naiisip hindi ito normal. Hindi ito gawa ng ordinaryong hayop. May presensya. May isang nilalang. Lumingon ako sa paligid. Ang dating sitio na puno ng tawanan at halakhak ay napalitan na ng katahimikan at takot. Ang mga matatanda ay tila may alam pero ayaw magsalita, ang mga bata ay takot lumabas, at ang mga hayop ay parang naghahanda tumakas. At sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw sa akin, may isang nilalang na hindi kabilang sa ating mundo, at ito'y unti-unting nagpaparamdam. Isang linggo matapos ang sunod-sunod na kababalaghan sa aming sitio, may isang bagong mukha ang dumating. Hindi ko siya agad nakita, pero mabilis ang pagkalat ng balita, may bagong nangungupahan sa dulo ng sitio, sa isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Ayon sa mga usap-usapan, isang lalaki raw ito na galing sa Maynila, tahimik at bihira kong makipag-usap. Nagkatinginan kami ng ilang kapitbahay habang pinag-uusapan siya. Bakit naman doon siya tumira? Tanong ni Mang Roel. Yung bahay na yon, matagal nang pinaniniwala ang may sumpa. Tumango si Aling Marta, sabay sabing, wala namang matinong tao ang maninirahan sa lugar na yon kung hindi siya may tinatakasan o may ibang dahilan. Hindi ako mapakali. Kaya't isang hapon, sinadyang kong dumaan sa bahaging iyon ng sitio. Sa malayo, natanaw ko ang bahay, madilim ang paligid kahit patirik ang araw, at tila may mabigat na enerhiya ang lugar. May bakod itong kahoy na may bahagyang sira sa isang sulok, at sa harapan ng bahay ay may mga tuyong halaman at mga basag na paso. Sa pintuan, may nakasabit na pulang tela na may kakaibang simbolo, tila hindi karaniwang disenyo. At sa isang iglap lumabas siya. Ang lalaki ay matangkad, payat, maputla ang balat, at may mga matang tila matalim kung tumingin. Nakasuot siya ng itim na long sleeves kahit mainit ang panahon. Nang magtagpo ang aming mga mata, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Walang emosyon ang kanyang tingin, tila ba nababasa niya ang nilalaman ng isip ko. Tumango lamang siya at saka muling pumasok sa loob ng bahay. Mabilis akong lumakad palayo kahit walang dahilan para matakot. Pero ang katawan ko ay kusa ng tumugon sa takot na hindi ko maipaliwanag. Kinagabihan, muling naging usap-usapan ang lalaki. Ayon kay Nestor, ang driver ng tricycle, isang gabi raw ay nadaanan niya ang bahay nito habang pauwi, at may nakita siyang kakaibang liwanag sa bintana, kulay bughaw na nagsasayaw at umikot. Parang apoy pero hindi. At may aninong gumagalaw sa loob kahit wala namang ilaw, kwento niya. Ang mas nakakagimbal, sa sumunod na araw, isa na namang kambing ang nawala. Pero ngayon, mas malala, ang natira lamang ay ang bungo at ilang buto, nakalagay sa gitna ng daan papunta sa bahay ng bagong nangungupahan. Nagsimula nang magtanong ang mga tao, sino ba talaga siya? May ilang sumubok makipag-usap pero puro pagkabigo. Hindi siya sumasagot. Kung minsan ay nakatitig lang siya habang nakatayo sa pintuan. Wala siyang kausap, wala siyang bisita, at hindi rin lumalabas ng bahay maliban sa madaling araw. Isang beses, nakita siyang papalabas ng kagubatan sa likod ng kanyang bahay, habang may dalang supot na hindi mo mababanaag kung anong laman. At ako? Sa kabila ng takot, naging mas determinado akong alamin kung sino siya. Isang araw, naglakas loob akong mag-abot ng gulay na galing sa aking maliit na taniman bilang formal na pagbati. Lumapit ako sa kanyang bahay at marahang kumatok. Ilang saglit ang lumipas bago bumukas ang pinto. Doon ko siya muling nakita, nakangiti, pero hindi ko alam kung totoo ang ngiti. Tinanggap niya ang gulay at tinanguan lang ako. Walang imik. Wala ring imbitasyon para pumasok. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Nang ako'y papalayo na, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakatayo sa may likuran ng puno, si Lolo Mando, isa sa pinakamatandang naninirahan sa sitio. Nilapitan niya ako at mahina ang kanyang tinig, tila may kinikimkim na babala. Elias, wika niya, huwag kang masyadong lumalapit sa taong yan. Hindi siya ordinaryo. Ilang taon nang walang nakatira sa bahay na yan. May dahilan kung bakit iniwasan niya ng lahat. Nang tanungin ko kung anong dahilan, hindi na siya sumagot.
Sa halip, nag-iwan siya ng pangungusap na mas lalong nagpatindig ng balahibo ko, minsan na kaming nilapitan ng nilalang na yan. At maraming nawalan bago namin naitaboy. Bumalik ako sa bahay ng may halong kaba at kuryosidad. Dinala ko ang notebook at sinimulang ilista ang mga obserbasyon ko tungkol sa lalaki. Tila lahat ng kakaibang pangyayari ay nagsimula rin sa kanyang pagdating, ang pagkawala ng mga hayop, ang malamig na hangin sa gabi, ang katahimikan ng kagubatan. At lalo akong nabahala nang maalala ko ang larawan sa bowl na may mga bantay ng gubat dahil isa sa mga anino sa larawan, sa gilid lang, ay may kaparehong porma ng mukha sa bagong nangungupahan. Hindi siya basta tao. Hindi rin siya basta bisita. Siya ay isang nilalang na tila matagal ng bahagi ng kasaysayan ng lugar na ito, at ngayong nagbalik siya, may dalang lihim na maaaring sumira sa katahimikan ng aming mundo. Sa sunod-sunod na mga pangyayaring hindi maipaliwanag at sa pagdating ng misteryosong lalaki, lalong bumigat ang atmosfera sa aming sitio. Hindi na ito basta takot, isa na itong malalim na pangamba na tila sinisikil ang bawat katahimikan. Kaya napagpasyahan kong bumalik kay Aling Marta, ang matandang kapitbahay na matagal nang naninirahan sa lugar at kilala bilang tagapagsalaysay ng mga lumang kwento at alamat ng aming probinsya. Pagkarating ko sa kanyang bahay, agad niya akong pinapasok. Para bang alam na niya ang aking pakay. Sa maliit na silid na puno ng lumang santo, lumang aklat, at mga tuyong dahon ng halamang gamot, naupo kami sa harap ng kandilang unti-unting nauupos. Elias, simula niya, hindi ka na bata. Panahon na para malaman mo ang mga kwentong hindi tinuturo sa eskwelahan, mga alamat ng kabubatan na matagal nang ibinubulong ng hangin, pero tinatakpan ng modernong mundo. Magsimula tayo sa kwento ng itagabantay sa lilim, isang nilalang na sinasabing tagaprotekta ng mga sinaunang espiritu ng kabubatan. Hindi siya tao, hindi rin hayop. Isa siyang nilalang na nagpapanggap bilang tao upang mabantayan ang sagradong lugar na hindi dapat lapastanganin. Ayon sa alamat, may kakayahan siyang magbago ng anyo, maging usok, hayop o anino, at maaari niyang kainin ang kaluluwa ng sinumang magtatangkang sirain ang balanse ng kabubatan. Kapag siya'y lumilitaw, dagdag ni Aling Marta, nagkakaroon ng mga senyales, pagkawala ng mga alagang hayop, paglamig ng hangin kahit tag-init, at mga aninong gumagalaw sa gabi. Napalunok ako. Isa-isa sa mga senyales na yon ay nararanasan na sa aming sitio. Nang itanong ko kung kailan huling nakita ang tagabantay, tahimik siyang tumingin sa akin. Noong panahon ng giyera, may ilang sundalong nagtangkang putulin ang mga punong sagrado sa gitna ng kabubatan para gawin itong kampo. Kinabukasan, isa-isang nawala ang mga sundalo. Ang natira lang ay sapatos, sombrero, at mga bakas ng dugo ang paa na papasok sa gubat. Pagkatapos ng kwento ni Aling Marta, pinuntahan ko si Lolo Mando, isa pang matandang tagapagsalaysay na kilala sa sitio bilang dating albularyo. Inabutan ko siya sa likod ng kanyang kubo, nagpapakulo ng halamang gamot. Nang mabanggit ko ang misteryosong lalaki, hindi siya nagulat. Sa halip, tumingin siya sa akin ng diretsyo at sinabi, ang nilalang na yan hindi na bago sa lugar na to, bumabalik siya tuwing may nabubuksang daan mula sa mundo ng mga espiritu papunta sa mundo natin. Tinanong ko kung anong klaseng nilalang ito. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan, wika niya, pero ang mga ninuno ko ang tumawag sa kanya bilang panawong itim. Isa siyang nilalang na naninirahan sa pagitan ng liwanag at dilim. Kailangan niya ng katawan ng sisidlan upang manatili sa mundo natin. Kaya bumabalik siya kada henerasyon, sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang mukha. Lalong lumalim ang misteryo. Sa bawat matanda na aking kinausap, iisang kwento ang paulit-ulit kong naririnig, bagamat may kanya-kanyang bersyon, isang nilalang mula sa kabubatan na matagal ng tagabantay o tagagambala, depende sa pakikitungo sa kanya. At kadalasan, ang kanyang pagdating ay senyales ng kabuluhan, pagkawala o kamatayan. Ngunit may isa pang nakakagimbal na revelasyon. Nang magpunta ako sa isang lumang aklatan ng munisipyo upang hanapin ang mga lumang tala ng barangay, may isang aklat na halos nabubulok na sa kahon. Isang talaan ng mga nawawalang tao mula 1,940 na hanggang 1,980. Nakalista roon ang mga pangalan ng mga residente na hindi na muling nakita matapos mamundok o magtayo ng bahay malapit sa gubat. Ngunit mas tumindi ang kilabot ko nang makita ko ang isang lumang larawan sa likod,
isang grupo ng kalalakihan na kinunan noong 1965, may isang lalaking nakatayo sa gitna, mahaba ang damit, maputla ang mukha, at may eksaktong pagkakahawig sa bagong nangungupahan. Hindi ito maaaring coincidence. Tila ba hindi tumatanda ang nilalang na ito? Baka nga hindi siya tao. Pagka-uwi ko, hindi ako mapakali. Ang mga piraso ng kwento, mga kwento ng matatanda, mga tala sa lumang aklat, at ang mga nararanasan naming kababalaghan, lahat ay tila konektado. Lahat ay nagsasabing may isang nilalang sa aming sityo na hindi dapat naroon at matagal na siyang bahagi ng isang mas malalim na kasaysayan. Matapos kong marinig ang mga alamat mula sa matatanda, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng panganib na tila palapit ng palapit. Pero ang tunay na kababalaghan ay hindi na lang basta kwento, unti-unti na itong lumalabas mula sa dilim ng gubat, papunta sa mga tahanan ng bawat taga-sityo. Nagsimula ang lahat sa gabi ng kabilugan ng buwan. Bandang hating gabi, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Agad kaming nagsilabasan ng bahay. Sa kabilang dulo ng sityo, nakita naming may kumpulan ng mga tao sa harap ng bahay ni Mang Isko. Nagtatakbo kami papunta roon. Pagdating namin, namumutla si Mang Isko habang karga ang kanyang panganay na anak na si Tonyo, walang malay, nanginginig, at may sugat sa leeg na parang kagat ng hayop. Ayon kay Mang Isko, bigla raw nagising si Tonyo sa gitna ng gabi, sumisigaw at sumisipa na para bang may hinahabol. Nang takbuhan nila sa kwarto, nakita nila si Tonyo na parang kinakaladkad ng hindi nakikitang nilalang. Nang subukang hawakan ng ama, tila may malamig na hangin na tumulak sa kanya palayo. Parang may aninong dumaan, bulong niya, pero wala akong nakita. Wala akong naramdaman kundi kilabot at lamig. Nagtawag ng albularyo. Si Lolo Mando ang siyang tumulong. Nilagyan ng mga dahon si Tonyo, binasbasan, at saka binigyan ng pampalakas ang katawan. Hindi ito ordinaryong sakit, bulong niya. May dumaan sa bahay niyong hindi dapat narito. Sumunod na gabi, si Aling Josie naman ang sumigaw. Natagpuan siyang nakaupo sa bubungan ng sarili niyang bahay, walang saplot, nanginginig, at may mga galos sa braso. Ayon sa kanya, para raw siyang nilapitan ng anino habang natutulog. Nang dumilat siya, may malamig na hininga na bumubuga sa kanyang mukha. Hindi siya makagalaw, para siyang naparalisa. Sa isip ko lang ako sumisigaw. Akala ko mamamatay na ako, nanginginig niyang kwento. Lalo kaming natakot. Simula noon, gabi-gabi ay may kakaibang nangyayari. May biglang nawawalang manok, baboy, kambing. Minsan, buto na lang ang natitira. May mga kapitbahay na umuuwi galing bukid na nagsasabing nakarinig sila ng boses sa gubat, boses ng bata, ng matandang umiiyak, o minsan ay ng sarili nilang ina na patay na matagal na. At hindi lang basta takot ang nararamdaman namin, bangungot mismo. Mismong ako, naranasan ko ito. Isang gabi, habang natutulog, parang may malamig na kamay na humawak sa aking paa. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ang katawan ko. Tila ba pinipigilan akong bumangon? Nang tuluyan kong naalimpungatan, nandoon ako sa gitna ng kwarto, hindi ko maalala kung paano ako napunta roon. Sa gilid ng bintana, may bakas ng yapak. Pero ang mas nakakakilabot, basang-basa ang sahig, na para bang may lumabas na nilalang mula sa ilog at pumasok sa bahay ko. Doon ako napilitang magtanong sa sarili, ano bang gusto ng nilalang na ito? Dahil tila hindi lang ito basta nananakot, parang may hinahanap siya. O baka may sinusundan. Muli akong bumalik sa talaan ng nawawalang tao. Napansin kong halos lahat ng mga taong nawala noon ay may koneksyon sa isang lugar, ang lawa ng itim na tubig. Isang sagradong lugar sa gitna ng gubat na hindi na pinupuntahan ng karamihan dahil sa mga kwento ng paglubog ng hindi na muling lumilitaw. Nagtanong ako sa ilan pang matatanda at ayon sa kanila, ang lugar na iyon ay sinasabing bukasan ng daan sa pagitan ng mundo ng mga espiritu at ng mga buhay. At kung ang isang nilalang na gaya ng tagabantay sa lilim ay muling lumitaw, malamang ay dahil nabuksan muli ang lagusan na iyon. Isang gabi, nagpulong ang mga matatandang residente sa barangay hall. Tinawag kami ni Kapitan dahil kailangan na raw ng konkretong aksyon. Naglabas si Aling Marta ng lumang mapa ng sityo, dito ay may markang krus sa ilang lugar, lawa ng itim na tubig, balete sa gitna ng kalsada, at mismong bahay ng bagong nangungupahan.
Hindi ito basta lagusan, sabi niya. May tumatawag sa kanya mula sa kabilang mundo, at habang hindi natin ito isinasara, mas lalakas siya. Sinubukan naming ikordon ang lugar, maglagay ng mga anting-anting, asin sa pintuan, at mga dahon ng saging. Pero kahit anong gawin namin, gabi-gabi pa rin ay may nararamdamang presensya. Hanggang sa isang gabi, may batang babae na tuluyang nawala. Si Liza, 7 taong gulang, anak ng magbubukid na si Mang Noli. Naiwan lang saglit sa labas ng bahay habang nagsasampay ng damit si Aling Jonah, nang bigla raw itong hindi na makita. Hinanap ng buong sityo, isinuyod ang gubat, pero ang tanging natagpuan ay ang kanyang munting laruan, nasa paanan ng puno ng balete malapit sa bahay ng bagong nangungupahan. Doon na nagdesisyon ang mga kalalakihan, kailangan nang harapin ang nilalang. Pero alam naming hindi ito pwedeng basta suntukan o barilan lang. Ito ay laban sa isang bagay na mas matanda sa atin, mas matalino, at mas malalim ang ugat sa lupa ng aming lugar. At sa lalim ng gabi, habang naririnig ang tila paghikbi ng hangin at ang yabag ng hindi nakikitang paa sa bubungan ng aming mga bahay, isang tanong ang bumabalot sa aming lahat, kaya pa ba naming iligtas ang sityo bago kami maubos isa-isa? Matapos ang sunod-sunod na pag-atake at ang pagkawala ni Liza, tuluyang nabalot sa takot at pagkabalisa ang buong sityo. Maging ang mga lalaking dati matapang ay tila nawalan na ng lakas ng loob. Walang katahimikan sa gabi. Kahit ang mga aso ay hindi na tahol ng tahol, bagkus, ay tumitili na para bang may nakikitang hindi natin kayang makita. Isang araw, habang naglilinis ng bodega si Lolo Mando, natagpuan niya ang isang lumang bowl na matagal nang nakatago sa ilalim ng lumang hagdan ng kanilang bahay. Balot ito ng alikabok, sinakal ng alambre, at may mga ukit ng sinaunang simbolo. Mula sa forma at anyo ng kahoy, halatang ito'y galing pa sa panahon ng mga Kastila. Tinawag niya kami, ako, si Kapitan, si Aling Marta, at ilan pang matatanda. Doon sa loob ng bahay, sa ilalim ng liwanag ng Petromax, dahan-dahan naming binuksan ang bowl. At ang laman nito ay tila baga mga piraso ng kasaysayan na matagal nang inilihim sa amin. May nakabalot na lumang kasuotan ng isang albularyo, may burdang dahon at mga misteryosong simbolo. May boteng may natuyong likido, may kulay itim at amoy usok. May isang piraso ng papel na nakasulat sa lumang baybayin na hindi namin agad maintindihan. At higit sa lahat, may isang kwintas na may palawit na bato, kulay asul, at tila nagliliwanag sa dilim. Nang hawakan ito ni Aling Marta, bigla siyang napaatras. Ito ang mutya ng tagabantay, bulalas niya. Hindi ito dapat mawala sa lugar na ito. Kapag nawala ang mutyang ito, nawawala rin ang balanse ng mga mundo. Doon niya ikinuwento ang alamat ng mutya ng 4 na hangin, isang sagradong bato na sinasabing ibinigay sa unang albularyo ng sityo ng isang nilalang mula sa kabilang panig. Habang suot ito ng tagapangalaga, walang masasamang nilalang ang makakapasok sa sityo. Pero ayon sa kwento, nawala ito matapos ang isang digmaan ng mga espiritu at mga tao noong panahon ng mga Amerikano. Nagkamali ako, sabi ni Lolo Mando habang nanginginig. Akala ko gamit lang ito ng lolo ko. Hindi ko alam na ito pala ang hadlang sa nilalang na nagdudulot ng lagim ngayon. Sinubukan naming basahin ang sulat sa loob ng bowl. Isa itong panatang pangharang, isang dasal na isinulat ng sinaunang albularyo upang tuluyang maisara ang lagusan patungong mundo ng mga engkanto at nilalang ng dilim. Ngunit hindi ito basta binibigkas. Kailangang tapusin ito sa sagradong lugar, sa lawa ng itim na tubig, kung saan naroroon mismo ang lagusan. Hindi naging madali ang desisyon. Kailangang dalhin ang mutya sa lawa, bigkasin ang dasal, at isakripisyo ang isa sa mga gamit ng albularyo bilang kabayaran. Ngunit habang may ginagawa kami, tila nakikiramdam ang nilalang. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, lalo itong nagiging mabangis. Kinagabihan, habang nag-uusap kami sa bahay ni Kapitan, may malalakas na kaluskos sa bubong. Nang sumilip kami, nakita naming may hugis aninong nakatayo sa poste ng kuryente, nakatingin sa amin. Walang mukha. Wala ring katawan. Isa lang itong itim na usok na may anyo ng tao, at pagdakay naglaho sa hangin. Nagsimulang mabasag ang mga bintana, nagsisindihan ang mga ilaw kahit walang kuryente, at ang mga kaldero sa kusina ay naglalaglagan na parang may bumabato. Isa-isa na kaming nagsitakbuhan palabas.
Habang kami nagtatago sa silong, binulungan ako ni Aling Marta. Hindi ito simpleng nilalang, Elias. Isa siyang tagapaghiganti. Maaaring may nagkamali sa ating mga ninuno at ngayon, binabayaran natin. Kinabukasan, sama-sama naming inihanda ang misyon. Kailangang may magdala ng mutya at dasal sa lawa at maisara ang lagusan. Pero delikado ito. Kaya napagdesisyunan, si Lolo Mando ang magdadala bilang siya ang huling albularyo. Sasamahan ko siya, si Kapitan, at si Aling Marta. Isasama rin namin ang kwintas at ang dasal mula sa bowl. Bago kami umalis, tinipon namin ang buong sitio. Ipinaalam namin ang plano at ang panganib. Ang iba ay nagdasal, ang iba'y umiiyak. Ang iba na may nag-aalay ng mga dahon, kandila, at dasal sa mga ninuno. Bago lumubog ang araw, nagsimula na ang aming paglalakbay papasok sa gubat, bitbit ang mutya, dasal, at lakas ng loob. Walang katiyakan kung makakabalik pa kami. Pero isa lang ang malinaw, ang tanging paraan para matigil ang gabi ng bangungot ay ang pagbabalik ng mutya sa sagradong lugar. Ang gubat papunta sa lawa ng itim na tubig ay matagal nang itinuturing na bawal pasukin. Kahit noong bata pa ako, sinasabi ng matatanda na huwag kailanman maglalakad papunta roon tuwing dapit hapon. Sabi nila, kapag lumubog na ang araw, parang nabubuhay ang paligid at binubura ang daan pauwi. Kaya nang lumakad kami nina Lolo Mando, Kapitan, at Aling Marta, buo na ang loob naming maaaring hindi na kami makabalik. Bitbit namin ang mutya, ang dasal sa lumang baybayin, at ilang gamit mula sa bowl, banig na gawa sa dahon ng nyog, pamaypay na may inskripsyon, at langis na sinabing mula pa sa langis ng katawan ng mga albularyong namayapa. Habang papalapit kami sa sentro ng gubat, unti-unting bumibigat ang paligid. Hindi dahil sa init o lamig, kundi sa presensyang hindi matawaran. Tahimik ang buong kagubatan. Wala kang maririnig na kuliglig, ibon, ni kahit ihip ng hangin. Para bang tumigil ang oras. Naramdaman ko ang balahibo sa batok ko na unti-unting tumatayo. Bigla kaming huminto. Dito na tayo, bulong ni Lolo Mando. Sa harap namin ay bumungad ang lawa ng itim na tubig. Hindi ito basta lawa. Ang tubig ay kulay uling, walang alon, walang kibo. Pero ang pinakakakilakilabot ay ang refleksyon, hindi ito tumutugma sa kung ano ang nasa ibabaw. Sa halip na kami ang makita sa tubig, may ibang mga nilalang na naroon, mga hugis na hindi tao, mga mata na pula, at mga bibig na nakanganga. Walang balikan kapag nagsimula na tayo, paalala ni Aling Marta. Inilabas ni Lolo Mando ang mutya at inilagay ito sa gitna ng banig. Sa paligid nito ay inilagay ang 3 gamit mula sa bowl. Nagsindi siya ng kandila at sinimulan ang orasyon. Ang hangin ay unti-unting lumakas. Mula sa kabilang gilid ng lawa may gumagalaw. Parang usok na may anyo. Mabagal itong lumapit, habang ang tubig ay biglang gumalaw ng paikot, na para bang may higanteng umiikot sa ilalim. Paglapit ng nilalang, tumambad sa amin ang isang nilalang na hindi ko malilimutan, hindi tao, hindi hayop, kundi animoy pagkakatipon ng anino, galit, at kalungkutan. Walang mukha, pero may mata. Itim na itim ang katawan nito, tila binubuo ng usok at putik. Ang boses nito ay parang alingawngaw ng libu-libong boses. Binalikan niyo ang mutya pero huli na, anito. Nanginginig kami, pero si Lolo Mando ay matatag na tumindig. Hindi ka nakabilang sa mundong ito. Panahon ng ibalik ang hangganan, sigaw niya. Dito niya itinuloy ang orasyon, malalim, matagal, at sunod-sunod na pagbigkas ng sinaunang wika. Nagliyab ang palibot ng banig at ang mutya ay nagliwanag ng bughaw. Napasigaw ang nilalang. Nagsimulang magdilim ang paligid. Ang mga puno sa paligid ay parang yumuyuko sa lakas ng enerhiya. Tumilapon kami sa lupa sa lakas ng ihip ng hangin. Si Aling Marta ay nagtaklob ng puting tela habang patuloy na sinisigaw ang pangontra. Habang nagsasagutan ang dalawang puwersa, ang liwanag ng mutya at ang dilim ng nilalang, nakita kong unti-unting nawawala ang aninong nilalang. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, bumulong ito ng isang huling babala, hindi pa rito nagtatapos. Hindi ako ang una at hindi ako ang huli. At sa huling bugso ng dasal, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa mutya, nagmistulang araw sa gitna ng gabi. Naramdaman naming parang may hangin na dumaan sa pagitan naming lahat, magaan, malamig, at payapa. Pagmulat ng aming mga mata, wala na ang nilalang.
Tahimik na ulit ang lawa. At sa wakas, nakita namin ang sariling refleksyon sa tubig, tunay, malinaw, at walang ibang anino. Tapos na. Muling binalot ng katahimikan ang paligid. Ngunit ngayon, hindi na ito mapanganib. Ito ay tila isang uri ng kapayapaang matagal nang nawala sa lugar na iyon. Dala ang mutyang inilubog na sa sagradong bato sa tabi ng lawa, bumalik kami sa sitio. Pagdating namin, tila ba may nagbago. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ang mga aso ay tahimik pero alerto. Ang mga halaman ay tila muling nanariwa. Laking tuwa ng mga tao sa aming pagbabalik. At higit sa lahat, may tumakbong bata papunta sa amin. Si Liza. Ako po'y ginising ng isang matandang babae sa gitna ng kagubatan. Sinabing bumalik na ako, sabi niya. Nagkatinginan kami. Wala naman kaming ibang babaeng kasama sa misyon. Isa lang ang maaaring paliwanag, ang unang albularyo ng sitio, ang tunay na tagapangalaga, ang nagligtas sa kanya. Mula nang maisara ang lagusan sa lawa ng itim na tubig at muling maisaayos ang balanse ng mga puwersa sa sitio, maraming bagay ang nagbago. Hindi agad-agad, pero unti-unti, ang dating lugar na binabalot ng takot ay nagsimulang mabuhay muli. Ang unang pagbabago ay ang kapansin-pansing katahimikan sa gabi. Hindi na ito ang katahimikang may kasamang pangamba, kundi katahimikang may kasamang kapayapaan. Wala na ang biglaang pag-iyak ng mga sanggol sa 10 oras ng gabi, wala nang mga ligaw na anino sa paligid ng mga bahay. Ang mga alagang hayop ay bumalik sa dati nilang masiglang pag-ugali. Si Lolo Mando, bagamat nang hina dahil sa ritual, ay nanatiling matatag. Kinikilala na siya ngayon hindi lamang bilang albularyo, kundi bilang bayani ng sitio. Maraming kabataan ang lumalapit sa kanya upang matutunan ang sinaunang kaalaman, ang pagkilala sa mga halaman, ang mga dasal na pangontra, at ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan at sa mga espiritong tagabantay. Si Kapitan, na dating itinuturing na pinuno lamang sa papel, ay naging tunay na haligi ng komunidad. Mas naging bukas ang kanyang puso sa mga paniniwala ng matatanda. Itinatag niya ang isang maliit na pok-alala sa gilid ng plaza, kung saan inilagay ang replika ng mutya at isang bato mula sa gilid ng lawa bilang paalala sa pinagdadaanan ng sitio. Si Aling Marta, na matagal nang kinukutya ng ilan dahil sa kanyang ikabaliwan, ay ngayon ay nirerespeto bilang bantay kwento, ang tagapagsalaysay ng kasaysayan. Siya ang nagsisilbing tulay ng mga kabataan sa mga alamat at paniniwala na dati tanging sa bulong lang naririnig. Tuwing gabi ng Biyernes, nagsasama-sama ang mga bata upang makinig sa kanyang mga kwento. Ako naman, si Elias, ay piniling manatili sa sitio. Ang dating plano kong makipagsapalaran sa syudad ay napalitan ng panibagong misyon, isulat at ikwento ang lahat ng nangyari, upang maging babala, alaala, at aral para sa susunod na henerasyon. Magsisilbi itong paalala na ang mundong ating ginagalawan ay may kasabay na ibang mundong hindi natin ganap na nakikita, at nararapat itong igalang. Isa sa mga pinakamagandang nangyari ay ang muling pagkakabuo ng pamilya ni Liza. Mula nang matagpuan siya sa gubat, tila ba nawala ang trauma. Siya'y masigla, maliksi, at madalas magtanong. Nagkukwento siya tungkol sa kanyang panaginip na may matandang babae raw na laging nakasuot ng puting damit na nagtuturo sa kanyang sumayaw sa gitna ng mga apoy, habang may mga aninong nakapaligid at umiiyak. Naniniwala kami na ito'y ang albularyo ng nakaraan, na patuloy pa ring nagbabantay sa kanya. Sa loob ng 6 na buwan matapos ang insidente, nagsimula ang pagpupulong ng buong sitio upang pag-usapan ang pagbabalik ng tradisyon. Iminungkahi ni Lolo Mando ang taunang pagdiriwang ng Araw ng Mutya, kung saan magsasama-sama ang buong komunidad upang mag-alay ng dasal, kanta, at sayaw bilang pasasalamat sa mga tagapagbantay ng kalikasan. Hindi rin namin nalimutan ang mga nawala. Isang maliit na munting altar ang itinayo sa gitna ng gubat, malapit sa lawa, para sa mga nawawala at sa mga nagbuwis ng buhay sa panahong dumanas kami ng lagim. Dito nakaukit ang mga pangalan ni Mang Rodel, Kuya Dani, at ng iba pang hindi na natagpuan. Araw-araw may nakapupunta rito upang magdasal at mag-alay ng bulaklak. Ngunit kahit tahimik na ang lahat, alam naming hindi ito ang wakas. Nasa likod ng katahimikan ang panibagong paalala na sa mundo nating ginagalawan, hindi lahat ng nilalang ay nakikita. At ang paggalang, paniniwala, at pag-ingat ay hindi dapat mawala.
Nagsimula na ring dumami ang mga bumibisita sa sitio. Ang ilan ay mga taga-media, ang iba'y mga estudyanteng nais matuto tungkol sa kulturang katutubo. Ngunit hindi kami agad-agad nagbubukas. Pinipili lamang ang mga tunay na may malasakit. Ayaw naming gawing atraksyon ang lugar na minsan ay pinagdaanan ng dilim. Kaya itinatag namin ang isang lupon ng mga tagapangalaga, binubuo ni na Aling Marta, Lolo Mando, at ilang kabataang nagsanay sa pangangalaga ng kultura at kalikasan. Isang taon matapos ang pangyayaring iyon, habang ako'y nagsusulat sa ilalim ng punong mangga, may naramdaman akong malamig na hangin. Pagtingala ko, may lumilipad na puting paru-paro. Tumingin ako sa lawa, payapa, tahimik, pero ngayon ay may mga bulaklak na puti sa paligid. Sabi ng matatanda, kapag may puting paru-paro, may espiritong kontento at nagpapaalam. Umiti ako. Ang sityo namin ay hindi perpekto. May takot, may lungkot, at may mga alaala ng bangungot. Ngunit higit sa lahat, may pagbangon, pagkakaisa, at pag-asa. At sa bawat bagong araw, isang kwento ang muling isinisilang.